Nissan Sentra B13. Ito nga pala ang isa sa mga 90s car na magpahanggang ngayon ay marami pa rin nagmo-modify o ginagawa itong project car. Sa last vlog ay sinare ko sa inyo ang mga generation ng Nissan Sentra mula sa B11 na first generation hanggang sa B18 na 8th generation. Kaya ngayon sa vlog na to ay magpo-focus tayo sa B13, ang third generation ng Nissan Sentra. Kaya tara, kung pala sa biyahe ni Rans at usapang B13 tayo. Nakilala ko nga pala ang Nissan B13 mula nung dumating ito sa amin. Nakuha nga pala namin ito nung December sa hindi inaasahang pagkakataon. Kaya man nag-research na din ako kung ano nga ba ang sasakyan na to. At ayun na nga, sa pag-research ko ay ito yung aking mga nakita. Sikat nga pala ito, sasakyan na to sa Mexico. At syempre, maging dito sa Pilipinas ay meron pa rin nagmo-modify dito at ginagawa pa nga itong project car at pang car show. Kaya naman, ang una kong ginawa ay bumili na agad ako ng kanyang mugs. At syempre, binilhan ko na din ng bagong tire kasi ang tire niya na nakakabit ay 2013 pa. Kaya naman, bumili na din ako ng bago. Ang mugs na pala na binili ko ay 15S na PCD 100 at kinabitan ko naman ng bagong gulong. Wala pa nga pala akong alam sa sasakyan, kaya ngayon nagre-research muna ako ano nga ba ang dapat gawin at dapat malaman. Kasi dahil ngayong nagpa-project car na ako ay at least man lang meron akong alam about sa sasakyan. Kaya naman, nung pagkuha ko nito ay chinek up ko na agad kung ano nga ba ang mga dapat palitan. Expected na meron talagang papalitan nito kasi yun nga ay 90s pa tong sasakyan na to. At syempre nakatambak ito nung aming nakuha. Kaya naman syempre nag-invest na din ako ng mga tools at syempre gamit para sa sasakyan. At ayun na nga, nag-research na din ako ano nga ba mga simpleng maintenance na kaya namang gawin i-DIY. At pagkatapos naman ay tinistride ko na nga ito kung ano nga ba ang kakayanan ng sasakyan na to. At na-test-ride ko ito doon sa malubak, mataas, paangat. At syempre malong ride na din kasi binahe ko ito ng 400 kilometers na biyahe. At pagkatapos ng test ride ay talagang napamangha ko kasi kahit na 90s car na to ay talagang meron pa talaga siyang maibubuga. At syempre pag minodify mo pa at inaalagaan at nirepaint ko pa ito ay talagang makikita ko ang ganda ng sasakyan na to. Wala naman sigurong tao na alam niya agad lahat ang mga bagay-bagay. Kaya naman pwede natin itong matutunan. Kaya mula nung nagkasasakyan ako ay meron na akong mga ginugol or ni YouTube para kahit kaya ko namang i-DIY ay gagawin ko. Kasi iba pa rin yung meron kang alam. Kaya naman nung napansin ko na wala itong handbrake kung nagpa-park ay syempre chinek ko na din at ni YouTube ko na din. At abangan nyo sa next vlog ko kasi na-fix ko naman na kaya ko naman palang gawin kahit na hindi na ako pupunta sa mekaniko. Kasi iba pa rin talaga yung maialam ka sa yung sasakyan. Kasi kung ano man ang mangyari ay syempre ka at least alam mo kung paano at ano yung gagawin. At ayun na nga, meron na siyang handbrake na yun at hindi ko na dinala sa mekaniko kasi syempre social media ngayon marami na tayong matututunan kahit sa bahay lang tayo. Kaya ayun, sana follow me for more para sa Nissan updates kasi meron pa akong gagawing mga video about dito sa project car na to. At abangan ko. At syempre, sabayan nyo ako sa aking project car journey. Itong pala sa biyahe ni Rans. Peace out.